O dito muna tayo sa Interpol. Oh, Interpol red notice na din. Request versus Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Bakit naman sa kanila bibigay sila abogado? Ano yan? Tatanga-tanga lang, sabi ni Ma'am Corazon Ramos. Hindi ko ho alam kay Jimmy Bondoc. Kasi ipit na po eh. Gigil na ho eh. Ano po? Yung tawa ni Ses Drilon, no, mga kababayan na kinaiinisan ng mga DDS, doon na din po nag-init ang ulo siguro ni Jimmy Bondoc. Kaya kung ano-ano na lang po yung nasabi ni Bondoc. O eto ngayon mga kababayan, doon sa kliyente nila Jimmy Bondoc. Sabi dito, Interpol red notice request versus Senator Bato de la Rosa. Nako Bato. Kaya kung ikaw napapaisip na lumabas ng bansa, mag-backdoor, pumunta ng Malaysia, Indonesia o kung saan man, wag na. Dahil kapag ka ito, naaprubahan na yung request na red notice laban sa'yo, yari. Mas mahirap ang magiging laban mo. Baka nakakalimutan mo si Alice Guo. Saan nahuli na aresto? Sa Indonesia. Kapag ka lumabas ka ng bansa, mag-backdoor ka, pumunta ka diyan sa Sabah, Malaysia, hindi ka nakilala dyan. Di ba? Hindi nakilala yan diyan, mga kababayan. No? Ang ganda-ganda ng posisyon mo diyan sa Davao. Panigurado naman po, madaming tutulong dito kay Senator Bato de la Rosa para makapagtago eh. Di ba? Yun nga lang ho, kung kokonti lang ang pwersang ipapadala versus Bato de la Rosa. Pero kung 200,000 mga kababayan, sasaglitin lang ho yan ng 200,000 mga bossing chief amo, sir. O ano daw ito? Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez confirmed on Thursday, makinig ka, Jimmy Bondoc, no? Confirmed on Thursday the Interpol red notice request against Senator Bato de la Rosa. As far as I know, there is an application for the Interpol red notice that is a remedy available to us. Earlier today, law enforcement agency like the police and the National Bureau of Investigation can effect, ayan na, epektibo na ang pagpapaaresto sa iyo. No? Can effect the arrest of De La Rosa based on a valid and enforceable, narinig mo Jimmy Bondoc? Valid. No? Valid na warrant of arrest and enforceable warrant from the International Criminal Court. Justice Secretary Frederick Bida announced. Ano naman po kaya ang sagot ng pambansang kapulisan, mga bossing, dito? Ayan, nagpahayag na din po sila. No? Natutugon at tatalima doon sa kautusan na arestuhin si Bato de la Rosa. Di ba, Sir Don Pasis? At Eseng Mariano? Sa bundok daw nagtatago si Bato, sabi ni Ma'am Merlin Belen. Ano daw po ito, mga kababayan? PNP, Bato. Naku po, putik ka, Bato. Sana, no? Sino sa inyo ang napapasana na nandito pa sana si General Torre sa PNP? Ako, mapapataas ako ng kamay nun eh. Dahil kung nandito pa si General Torre, malamang mga kababayan, eto si Bato de la Rosa ang pang 4-0 ni Tobats, mga bossing. Bakit to? Na 1-0 ang mga DDS ni General Torre nung kay dito po kay Kibuloyski, 1-0, di ba? Mark, dalawa lang naman yung na-aresto no? 2-0, pangalawa, dito po kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sino yung pangatlo, Mark? Yung pangatlo, naka 3-0 sa mga DDS, ito pong si General Torre, yung pagtakbo po ni Baste Duterte doon sa boxing match. Yung paghahamon ni Baste Duterte kay General Torre at pagkatapos naman po ay tatakbo naman po papunta ng Singapore. Puro yabang lang naman pala. Puro kaysa pagka binugbog ko, ang dami na yatang nabugbog ni Baste Duterte. Ano po, lahat siguro tulog pa, mga kababayan. Kada na lang po, kada na lang may sasagot sa kanya, may magsasalita laban sa kanya. Pag binugbog ko yan, tulog yan, hindi mananalo sa akin yan. O yung kinasahan ni General Torre, tumakbo naman po. At doon na nga po isinilang ang Barbie
ng Davao. Di ba, Ma'am Neng Gigi? O ngayon, tuloy na natin to. Pero kung nandito pa si General Torre sa PNP, malamang ho mga bossing, saglit lang ho ito. Matyaga yung tao na yun eh. Talagang maghihintay ho yun mga kababayan. Pati po yung mga heartbeat, hahagilapin ni General Torre. Okay, the Philippine National Police takes note of the directive issue by the Department of Justice. So, narinig mo, Bondok? No, Jimmy Bondok, directing the PNP and the National Bureau of Investigation, NBI, joint force na. Yung una, NBI lang. Ngayon, kasama na ang PNP. To effect the warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa. The PNP respect the processes of the justice system and recognize the authority of competent government agencies in the implementation of lawful order. As a law enforcement agency, the PNP shall perform its mandate in accordance with existing laws, due process, and established operational procedure. The PNP likewise assures that the public that all the action undertaken shall remain impartial, professional, and within the bound of law, with full respect for the constitutional rights of the parties concerned. At ito na nga po mga kababayan, yun po galing kay Melencio Nartates. At ito na nga po mga kababayan, dito na yung i-activate yung 225,000 na mga kapulisan. Patutupad ng PNP ang arrest warrant laban. Ayan, dito na po ang exciting part. Kaya nga po, basahin nyo po, balikan nyo po yung ating thumbnail, nakalagay dyan, huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. Linawan nyo lang po yung mata ninyo, para mabasa nyo lahat. Huli na ang lahat kay de la Rosa. Kaya po ngayon, nag-uumpisa nang mag-iyakan po yung mga DDS. Bakit ho, mga kababayan? Kung dati kay dating Pangulong Duterte, 2,000 yung kapulisan na sumalubong sa kanya doon sa airport, kay Bato de la Rosa ho. Ilan daw, sir? Pakipakarinig nga doon sa mga DDS kung ilan ang sasalubong o posibleng umaresto kay de la Rosa. Full force ay patutupad ng PNP ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon pa mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. At live mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita, mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga paghahanda na ginagawa ng PNP? Ayan na. Walk 225,000 na pulis ang immobilize para huli